Noong taong 2012, mayroong isang video ang mabilis na nag-viral sa social media. Pinagpiesta nito ng napakaraming tao sa Pilipinas. Samahan ninyo kong muling halungkatin ang nangyaring gulo noong May 6, 2012 sa NAIA Terminal 3. Ang gulo o away na kinasangkutan ng action star na si Raymar Santiago at kanyang asawang si Claudine Barreto at mga kasama nito. Laban naman sa isang kolumnista, broadcaster at nakatatandang kapatid ng mga Tulfo brothers na si Mon Tulfo. Ang malaking tandang pananong natin, paano nga ba nagsimula ang away ng magkabilang panig na humantong sa suntukan? Ano ang naging reaksyon dito ng kapatid ni Mon Tulfo na sina Senator Raffy, Ben at Erwin Tulfo, na kilalang mga matatapang at walang inaatrasan? Paano umusad ang kaso at nagkaayos din ba ang grupo ni Raymar Santiago at ang nag-iisang si Mon Tulfo sa mga pangyayari? Pero bago ang lahat mga classmate, kung hindi ka pa kasama dito sa ating tropa, kailangan pa bang i-memorize yan? Subscribe mo na yan. It's me, Tito Chow, makinig at mamangha. Noong May 6, 2012, todo awat ang mga gwardya na NAIA Terminal 3 sa isang gulo na nangyari sa loob ng terminal. May video itong kumalat noong mga panahong yun, pero dahil sa guidelines ng YouTube ay hindi ko pwedeng i-play dito ng buo ang nasabing video. Well, malaya naman kayong hanapin ang footage ng away at sure akong madali niyong mahanap ang tinutukoy ko. Ang bidyong aking tinutukoy ay ang pambubugbog ni Raymar Santiago na nakasuot ng gray na damit at ang kaibigang si Atiliano sa isang kolumnistang si Mon Tulfo o mas kilala sa tawag na Ramon Tulfo. Si Mon Tulfo na nakatatandang kapatid nila Raffy, Ben at Erwin Tulfo. At sa bidyong kumalat ay mapapansin na may isang babae din ang tila kasama sa sumusuntok sa kolumnista. At ito nga ay ang aktres na si Claudine Barreto. Sa mga hindi nakakaalam, si Claudine Barreto ay isa sa mga sumikat sa ngalan ng drama sa telebisyon. Kilala ang aktres lalong-lalo na nung pumatok ang teleseryeng Mula sa Puso. Si Raymar Santiago ay isa ring aktor at nakilala ring matikas at naging pangunahing bida sa mga action movie. Hanggang kalaunan ng dalawang artista ay naging mag-asawa at nagkaroon ng mga anak. Gayunpaman, noong nangyari ang nasabing gulo sa NAIA ay galing ng Boracay ang grupo ni Claudine at Raymar Santiago para sa isang bakasyon. Nagsimula ang gulo noong malaman ng dalawang artista na wala ang kanilang mga bagahe sa sinakyang eroplano pabalik na Maynila at wala naman daw sanang problema kung mas maaga lamang daw sila inabisuhan ng pamunuan. Dito na tila na inis ang mag-asawa sa pagkaiwan ng kanilang mga bagahe, lalo na't ayon sa dalawa ay nandoon daw ang mahalagang mga dokumento at higit sa lahat ang gamot ng kanilang mga anak. Noong sumunod na mga minuto ay nagtungo daw ang mag-asawa sa counter ng Cebu Pacific upang magtanong kung bakit naiwan ang kanilang mga bagahe sa Katiklan. Habang kinakausap daw ni Claudine at Raymar ang dalawang staff ng Cebu Pacific ay sakto din naman na ang kolumnistang si Mon Tulfo ay nasa lugar ding yun. Ngunit ayon sa pahayag ng mag-asawa ay kinumpronta daw ni Raymar si Mon Tulfo noong mapansin nitong kumukuha ng litrato si Mon Tulfo. At ganito daw ang pagkakasabi. "Sir, ano po yan? Bakit niyo po kami kinukuhanan ng litrato?" Ngunit ayon kay Raymar ay ngumisi lamang daw itong si Mon Tulfo at hindi pinansin ang aktor. Pagkatapos daw ng pagtatanong ni Raymar sa kolumnistang si Tulfo ay bigla na lamang daw sinuntok ni Mon Tulfo si Raymar Santiago na ikinabigla ng aktor dahil siya ay nagtatanong lang naman daw noong oras na yon. Pero ayon naman sa panig ni Mon Tulfo ay nagawa daw niyang kunin ang kanyang kamera noong mapansin nito na pinapagalitan ni Claudine ang mga staff ng Cebu Pacific hinggil sa naiwan nilang mga gamit sa Katiklan. Pero lalo daw na trigger ang pagkuha nito ng mga litrato noong marinig daw ni Tulfo na dinuduro na at sinisigawan ni Claudine ang mga staff na walang kaalam-alam sa pag-iwan ng kanilang mga bagahe. Ayon pa kay Mon Tulfo ay halos mapaiyak na sa kahihiyan ang mga staff noong pinapagalitan ito ni Claudine Barreto.
Kasunod noon ay pilit daw na inaagaw ni Raymart ang kamera kay Montulfo. Pero ayon kay Raymart ay hindi niya inaagaw ang kamera. At bigla na lamang daw siyang sinuntok ni Montulfo hanggang sa maawat na sila ng mga gwardiya. Ngunit ang pangyayaring ito pala ay part 1 pa lang ng hindi pagkakaunawaan ng dalawang panig. Dahil ang part 2 daw nito ayon na rin kay Raymart ay noong si Claudine na daw ang kumausap kay Montulfo kung bakit nito kinukuhanan ng litrato si Claudine at bakit nito sinuntok si Raymart. Noong lumapit daw si Claudine at nagtanong kay Tulfo kung bakit ito kumukuha ng litrato ay kaagad daw siyang sinipa naman ni Montulfo. Dahil nakita daw ng asawang si Raymart Santiago ang pagsipa at pagtulak ni Montulfo kay Claudine Barreto ay dito na nga nagsimula ang rambulan sa NAIA. Lalo na't si Montulfo daw ay isang black belter kung saan sa bidyong kumalat ay makikitang sinusuntok ni Raymart at kaibigang si Edward Atiliano ang may edad ng kolumnista. Mga kaliwat kanan na suntok ang natanggap dito ni Montulfo. At si Claudine noong mapanood ko ang video ay tila isa rin sa nakisali dito. Napahiga na lamang si Montulfo sa sahig sa dami ng mga birang ginawa sa kanya ng grupo. Dahil may edad na rin naman itong si Montulfo ay ginagawa na lamang nitong pananggalang ang kanyang mga paa at braso sa mga suntok. Hanggang kalaunan ay naawat na din ito ng mga gwardya ng NAIA at dinala sila sa police headquarters ng NAIA. Dito na nga nagkaroon ng sampahan ng kaso ang bawat isa. Kasabay din noon ay ang pagbibigay salaysay ng dalawang panig hinggil sa mga pangyayari. Pero magkaiba ng bersyon sina Ramon Tulfo at grupo ni Claudine Barreto. Sinasabi ng panig ni Raymart na si Montulfo ang unang nanakit at sa panig ni Montulfo ay si Claudine daw ang unang nanakit sa kanya. Kumbaga, walang malinaw na kwento kung sino talaga ang naunang magpakawala ng galit sa dalawang panig. Ipinakita rin ni Montulfo sa media ang mga pasa sa katawan at mukha, namamaga mukha dahil sa mga suntok na pinakawalan sa kanya. Ganon din ang mga sugat at pasa din na natamo nila Raymart at Claudine. Pero isa na lang ang makakapagturo kung sino talaga ang unang nanakit at siguradong hindi ito magsisinungaling. Walang iba kundi ang mga CCTV sa NAIA. Kaya lang may problema. Sa dami ng CCTV na nakakabit sa lugar ay naging tila palamuti lamang ito at sinasaputan ng gagamba dahil hindi daw gumagana ang mga CCTV noong mga araw na yon. Meron akong nakitang balita na nagsabi daw ang dalawang staff ng Cebu Pacific na sinigawan nga daw talaga sila ni Claudine Barreto. May lumabas namang isang saksi na may pangalang Ana ang nagsabi naman na si Montulfo daw ang naunang nanakit, pero naging haka-haka na baka ito daw ay kaibigan mismo ng mga Barreto. Noong sumunod na mga araw, lalo pang nag-init ang mga pangyayari, lalo na't si Montulfo ay nakatatandang kapatid nila Ben, Erwin at ngayong senador na si Rapi Tulfo. Dahil kuya nila ang para sa kanila'y naagrabyado sa pangyayari ay binantaan ng tatlong Tulfo sina Raymart at Claudine sa programa nilang T3 sa Channel 5. Sinabi ni Rafi na sana daw ay hindi mag-cruise ang landas nila ni Raymart at ganun din si Erwin Tulfo. At si Ben naman ay nagbanggit na mag one-on-one daw sila ni Raymart Santiago. May inilabas ding video ang mga Tulfo na itong si Edward Atiliano ang makikitang unang sumampal kay Montulfo, kaya nag-umpisa daw ang malaking gulo. Samantala, kalaunan ay humingi rin ng paumanhin ang tatlong magkakapatid na Tulfo sa mga binitawang salita sa telebisyon at anila ay hindi rin nagustuhan ng kanilang ina ang ginawa nilang tila pagbabanta sa dalawang artista. Naglabas din ng pahayag ang nabugbog na si Montulfo na kahit siya ay hindi sang-ayon sa mga binitawang salita ng kanyang mga kapatid. Maling-mali daw ang ginawa nilang ito na tila paghamon. Sa kabilang banda, ang programang T3 naman ng magkapatid na Tulfo ay pansamantalang sinuspinde ng Channel 5. Hanggang sa mga linggong lumipas ay unti-unti na ring nawala ang issue at napabalitang nagkaayos na ang dalawang panig
at nagkaroon na rin ng kapatawaran ang bawat isa. Lalo na't may isang litrato ang lumabas na magkasama sa isang lugar si Raffy at Claudine Barreto kasama ang isang attorney. Anila, dito ay nagkaroon ng pag-uusap at nagkaayos na nga daw ang bawat isa sa kanila. Kayo, ano ang masasabi nyo sa ating video ngayon? At naniniwala ba kayong hindi gumagana ang CCTV? At anong aral ang pwede nyong makuha sa nangyaring ito? Sige nga, isa-isahin natin yan. Maraming salamat po.